Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, meron tayong bagong news ngayon, mainit-init pa, regarding sa BLS appointment dyan sa Pilipinas. So ito guys, ilalagay ko sa screen kung ano yung napanood ko this morning para malaman nyo kung ano yung latest ngayon regarding sa BLS appointment dyan sa Pilipinas. At mabilis maubos di umano ang slot ng visa appointment sa website ng kanyang nirereklamo dahil sa malawakang bentahan. Para sa buong detalye, kasama natin ngayon dito sa studio sina Windy at kanyang mga kasama po galing sa Pasig City po. Binigyan natin ng alias sila Windy, no? At saka yung mga kasama niya, no? At full pack tayo ngayon dito. Dami nila. Pisina, full pack ang ating pisina, no? Sige, interviewin mo sila, Ma'am Mirna, no? Kung ano pa yung mga sila ba pwede magsalita? natin. Ate Windy, mangyaring isalaysay niyo po ang inyong reklamo? Kino-concern po namin dito yung hindi po pagbubukas ng BLS, which is yun na lang po ang kulang kasi namin. Since 8 months, hindi nahihirapan po kaming mag-book ng BLS. Mag-book po ng slot for BLS po. Ano po ibig Bureau of sabihin? Labor Statistics po. Ano po yung BLS na yan? Anong opisina po yan? Magandang tanghali po sa inyong lahat, Opo. sa inyong programa, Sumbong Niyo Aksyon Agad. Ang BLS International po, sila po yung service provider ng ating mabutihing Poland Embassy dito po sa Pilipinas. Sila po yung nakatakdang magbigay ng may website para mag-open ng kanilang ng kanya-kanyang slot para sa visa appointment ng bawat aplikante na may working permit po. Opo. Nangyayari po kasi sa 8 buwan na paghihintay namin, marami na pong aplikante ang nawalan ng gana, hindi na po tumuloy sa application nila, lahat po yun. Marami rin pong aplikante na katulad namin na nag-expired na lang po yung working permit, hindi pa nakapag-appointment or nakapag-visa stamping. Dahil po ang nangyayari, buwan-buwan, halos sa araw-araw po na ginagawa ng Diyos, naghihintay po kami palagi sa system, sa website ng BLS. Pero minsan lang po ito magbukas, 5 minuto, ubos na po agad yung slot. At makikita po sa slot na kulay, halos po lahat kulay pula na, ibig sabihin po na-book na bago po nila, pag inopen po nila ito. So nakakapagtaka po yung ganong pangyayari, kaya kami po ay apektado. Kaya po kami nandito, wala po kaming matakbuhan po talaga at buti na lang nandito po yung programa nyo para po sana mabigyan nyo kami ng pansin at makapaghingi ng tulong sa gobyerno para masolusyonan yung nagiging problemang ito dahil marami na po talagang naapektuhan. Pati pangarap po namin na makapag-abroad po ay apektado na po. So, usually, ilang slots ang dapat binibigay ng BLS dito? This is for the Poland Embassy, Polish Embassy ito. Opo. And para malinaw lang, itong BLS International ay Filipino company acting as a service provider, Opo. for the Polish Embassy. Opo. So, ilan dapat, sir, ang monthly? Sa amin po Slots. pagkakaalam, meron daw pong 5 sa umaga, 5 sa hapon. So 10 po sa isang araw. Ang inaalaw nila na makapag-schedule, ang tinatanggap po nila na visa stamping na schedule. Okay, so in 1 month, 10 times 15, 150 in 30 days, 300. 22 working days po, times Nako. 10, 220 po. 220. Okay. Oh. Ang pwedeng mag-schedule Opo. ng slot for the visa appointment. Opo. Unfortunately, ang inyong pong reklamo rito ay hindi kayo talaga makapagpa-appointment Lahat dahil po. laging Lahat po, marami fully, po sa... na siya, no? Opo, lahat po, marami po sa aming kasamahan na marami pong sa mga nakaraang buwan, marami pong kumakalat sa Facebook na naghihikayat magbayad para sa slot. Marami na pong aplikante ang naapektuhan dahil sobra po nilang dahil gustong-gusto po nilang Sinasamantala, mag-slot. no? Sinasamantala yung, Marami pong nagkakaroon daw po talaga ng bentahan sa slots. Iyon ang mabigat. Paano po ba yung proseso ng pagkuha nyo ng slot?
Online po ba yan? Paano po? Tapos ang bayad, magbabayad po ba muna bago kayo masasalang? Ganun po ba yun, sir? Actually po, dapat po ang normal po na proseso gaya nung nakaraang taon, sa website po talaga mag-aabang ng slot. Okay, base po sa Poland Embassy, every middle of the month daw po nag-o-open yun. Pero after that, mag-appointment po kami doon. Then hihingian po kami ng bayad GCash or PayMaya. Doon na lang din po sa website. Pero sa ngayon po, sir, hindi pa kayo naman na sisingil o nakapagbibigay ng bayad dahil nga hindi kayo makapagpa-appointment. Ano po ba yun? Kahit naman po na masingil kami, wala rin po kami pambayad. 30,000 po ang nagiging 30,000 po isang slot ang nagiging presyo ngayon po. 30,000 ang isang slot na bayad dahil kung dadaan ka dun sa sinasabi GLS. niyong Yes po. nagbebenta ng slot. Yes Tama po. po ba yun? Opo, opo. Pero kung normal procedure, Oo. kung regular procedure po, pagka may open slot, wala naman pong bayad yon. Meron pong babayaran pag nag-okay na po yung appointment nyo, dadaan po kayo sa payment center, idadaan po kayo sa payment Which is magkano po yun? system. Nasa 491 po. 491 pesos. Oh, yes po. Pesos yun lang, ano? Opo. Kaya Ganun nga po, kaliit. kaya nga Okay. po ang binabanggit nyo, 30,000 yan, ay kung doon sa sinasabi natin mga picture, Yusek, siguro, Oo. na para kayo mabigyan ng slot. Opo. At marami na rin po na nakakapagtunay na meron po talagang pagbabayad nila, nakakakuha po talaga sila. Kanino nagbabayad, sir? Yun po ang hindi namin alam. Pero nakakaalis naman. Nakakapag-stamping po sila. Okay. Pa-appointment, Opo, na visa. nakakapag-appointment. Siguro, sige, Anong agency po ba itong BLS International? Kasi ang lumalabas parang third party lang sila o service provider. Opo, service provider po sila ng Poland Embassy. okay, siguro, Yusek, Mirna, maipatanong natin siguro sa ating Action Center Oo. kung nakontak na nila itong BLS International dahil lang alam ko meron itong Oo. pisina dyan sa may Makati, Yes. Ayan, kuyang, buti lang na itanong mo yan. At para sa kalaman ng ating mga complainants na nandito na, yun nga, nangangarap maging OFW sa Poland, ay sinubukan po ng ating Action Center na tawagan, or i-text yung inirereklamo, pero wala po itong naging pagtugon. So, para naman po sa BLS International, ay ito po kasi may allegation na allegedly nagkakabentahan dun sa slots. Maganda po siguro may paliwanag nyo rin sa mga kababayan natin. Kasi I'm sure, hindi lang naman sila. Ilan ba kayo nandito? Almost 20 o more than 10 na nandito ang, di ba? Ang apektado nung ganitong sistema. We have to know, Kuya Edwin at Mirna, na bakit nga paglabas nung slot provided by the Polish Embassy, pag dumaan na sa service provider, in 5 minutes, uubos yung slots. Opo, nakapula na po lahat. Meaning- Halos pula po lahat nung araw. Tapos yung mga 3 na lang pong araw naka-green. So, I see. wala na pong pag-asa talaga pag ano. Kaya 5 minutes po. Tapos, So every month yon, every time naglalabas sila, ganun nangyayari. opo, ganun po. So Dapat sistema. Kaya talagang importanteng madinig natin ng side ng BLS International kung bakit nagkakaganyan ang kanilang yung serbisyo nila dahil nga bilang service provider. Oo. Siguro isang nakikita ko Yusek rito na Sir Yusek na magandang solution nga bukod sa makausap natin sila, Oo. pero magdagdag sila ng slot Oo. ng slot para tumanggap ng mga visa applicant. ang hiling lang po namin sana, bumalik yung dating sistema na sana po, pagbukas ng slot at middle of the month, ganun po kasi ang dating nangyayari. Oo. So sana po, pag nagkataong ganun, lahat po ng araw, naka-green po. Ibig sabihin, pag naka-green, available. Yes po, available po. Pero ang mangyayari po niyan, mag-uunahan kayo, di ba? Opo, mas Mag-uunahan kayo sa kukuha ng schedule na yun, ng slot na yun. Yes po. Okay. So siguro, yun nga, alam mo, Sir Yus, Oo. talagang importante ang BLS makausap natin. Anyway, ang alam ko, pinapuntahan ng ating Action Center nga doon sa Makati, itong opisina Oo. ng BLS International. Oo. Pero hindi nga po sila makapagpaunlak sa ngayon. Yes, Sa
Siguro kung matawagan na natin sir ang ating resource person. So, at saka sana kuya kung nandyan sana yung DMW natin as resource person. Oo nga, si no? Attorney Francis Ron de Guzman siguro ang Kaya lang assistant mobile secretary. yata siya. So, ang sabi na lang sa ating action center ay hihintayin sila dun sa I-refer opisina. na lang natin sila sa I-refer opisina, na lang no? natin. Mabuti So, pa. Para kung may makita sila Yun. talagang paglabag sa pulisiya itong service provider na ito, ay magawa ng paraan itong ating DMW. Yes. Baka through DMW, kila Sir Matulong. Attorney Francis, direkta na silang makipag-ugnayan dito sa Poland Embassy. Para gaya nga nung sabi ko, nakikita Tama. ko lang dyan ay madagdagan siguro yung slot or gaya nga ng sabi mo, wag naman sigurong humantong pa sa palitan yung service provider. Kaya nga or eh. baka may mabantayan yung slot na hindi yung talagang pagka-open nila red na kagad lahat. So paano Yun na nga mangyayari yun, di ba? So Ako naman- apektado nga kayong mga umaasa doon sa pagpapa-appointment ng Ako naman nagtataka ba't kailangan ng third party na service provider? Sila lang ba meron yan based on your experience? Sa ibang embahada po, meron po sila pero hindi po BLS. BFS Global po. ibang, Iba naman. ibang Opo. service provider. Ibang service. Pero walang ganyang problema. Walang ganyan problema po sa BLS. Siguro, Yusek Sir, maimportante rin makarating itong problema na ito sa mismong sa Poland Embassy Oo. sana, Oo, yes. Baka may mga ganitong problema pala. Have you tried reaching out to the embassy mismo? Di pa. Yun lang po ang iniling namin, yung public information about sa slot. Yun nga daw, nag-reply naman po sila na sabi nila ay middle of the month daw po maghintay. Yung embassy sabi yan. nila. Opo, Oo. middle of the month Pero yun daw na nga, po ang usually. the same, babalik pa rin sa problema na kapag sinabing middle of the month, pagbukas nyo ay red na Ubus rin. agad. Ganun pa rin. Hindi po siya nag-open ng middle of the month. Katulad po, November 28 na po ngayon. Wala pa rin po. So regarding dun sa mga nagpapabayad or nagpipicture sa mga visa appearance slot dyan sa Pilipinas, eto guys, sa pananaw ko ha, ewan ko lang sa iba kung ano yung pananaw nyo. Kasi bilang ako, na-experience ko kung paano mag-apply, kung ano yung magiging proseso. So para sa akin, instead na hintayin kong ma-expire yung working permit ko at maghintay na naman ako ng panibagong working permit, so mahaba-habang panahon na naman yon. At kung may chance naman na makakuha ko ng visa appearance slot, although magbabayad ako, so igagrab ko na yung opportunity na yon. Kasi tayo guys, bilang aplikante is iba-iba naman yung diskarte natin. So habang hindi pa na-i-implement kung ano man yung maging resulta ng investigation na yan, so kayo na rin ang makakapag-decide. Para doon naman sa merong ina-assist na nagpapabayad, meron naman siyang natutulungan. So, kung sa inyo, mali yung ganong sistema, which is illegal naman talaga, kaso yung ibang mga kapwa natin Pilipino na aplikante is desperado na talaga makaalis, kaya ginagrab na rin nila yung opportunity ganon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!